Good morning po sa bawat isa. Good morning! Bigyan natin ng pinakamalakas na palakpakan, Panginoon, sa araw na ito. Hallelujah! Amen, amen, amen. Well, before we proceed sa ating mga pagpupuri, if you have your friends, mga kapatid sa online, tag 10. Tell about God to your 10 friends. Okay, come on, tag them now and share the good news of the Lord sa araw na ito. Amen? And sa oras pong ito, mga kapatid, sabi pong gano'n ng Psalms 150, let everything that has breath praise the Lord. Amen. Sino ang may hininga? Amen. Lahat ng may hininga, sumigaw na malakas na hallelujah! Hallelujah! Isa pa, hallelujah! Amen. Lahat tayo magpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Amen. Amen. Tayo po'y manalangin saglit. Father God, we thank you for this wonderful morning. Maraming salamat, Panginoon, for giving us another breath of life, Panginoon, para kami ay makapagpuri sa pangalan mo, Lord God. And God, this morning, we ask of you, Holy Spirit, to guide us and to continue to join us in our praise and worship, and even, Lord, sa aming mga pakikinig ng iyong salita, Lord God. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isang dumadalo at dadalo sa araw na ito, Panginoon. And Lord, let this whole service, this whole praise and worship, this whole Sunday worship service, Lord God, be a blessing to your wonderful name, Lord Jesus. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos at may hininga ay sumigaw ng malakas na Amen! Amen! Come on, palakpakan natin ang Lord. Ayun, so, sige po, before tayo magpuri sa Panginoon, sabay-sabay nating bigkasin ng Psalm 23. For the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sino po dito ang makakapagsabi na ang Lord ay faithful? Pumalakpak po ng malakas para sa Panginoon. Amen? At ngayon po, patuloy nating awitan ng Panginoon. Ibigay natin yung pinaka-the best na papuri para sa Kanya. Tayo po yung pumalakpak sa Lord. Come on! Faithful, faithful, that is your name, and you are able. You stay the same now and forever. You will never change. Yes, Lord, you will never change. Giver, you open your hand, you are provider. You meet every need, every desire. By your unshakable word, we come to you, Lord. We come to you now. In trust we praise. Come on, let's praise the Lord. Oh, oh, we're giving you our praises. Oh, oh, we're living for your name. Oh, oh, we're stepping out in faith. We pray for your will to be done. Pwede mo ba lahat tayo pumalakpak sa Panginoon? Builder, what you have started, you will see. On solid ground we stand our breakthrough. We hope that it's firm and secure. And we come to you, Lord. We come to you now. In trust we praise. Come on, let's jump for the Lord. Oh, oh, we're giving you our praises. Oh, oh, we're living for your name. Oh, oh, we're stepping out in faith. We pray for your will to be done. We know that you have come before us. We have your promise to proclaim. We are stepping out of faith. We pray for your will to be done. Sabi dun sa kanta,
faithful ang Panginoon. Amen po ba? Amen? At dahil faithful ang Panginoon, sino naman dito ang willing na sumunod talaga sa Lord? Amen. With all hearts, kahit may COVID, kahit anong mangyari sa buhay niya, kahit may kawalan or meron, sinong willing sumunod sa Lord? Amen. Pwede po bang magtaas ng kamay? Yan, nakikita yan ng Lord eh. So, sabay-sabay natin tong awitin, no? We will go. Come on, let's sing this. We will follow you as we hold on to. We hold on to you. We will go. We will follow you as we hold on to. We hold. Pwede po ba lahat ng mga lalaki? Lahat naman ng mga babae! We will go. We will follow you as we hold on to. For the last time all together now, we will go. We will go. We will follow you as we hold on to. We hold on to you. Oh, oh, we're giving you our praises. Oh, oh, we're living for your name. Oh, oh, we're stepping out in faith. We pray for your will to be done. Oh, oh, we're giving you our praises. Oh, oh, we're living for your name. Oh, oh, we're stepping out in faith. We pray for your will to be done. We know that you have gone before us. We have a promise to proclaim. We are stepping out in faith. We pray for your will to be done. For your will to be done. Come on, let's give the best clap of praise to the Lord. Yes, Lord. Patuloy nga kami nagpapasalamat, Panginoon, sa katapatan mo, Lord God, sa buhay namin. Salamat, Panginoon, dahil sa lahat ng panahon, Lord God, tunay ngang ikaw ay sapat. Hindi ka nagkukulang sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa gitna ng pandemic na to, Lord God, nakikita namin yung katapatan mo, yung provision mo, Panginoon. Salamat, Lord God. Hindi nga mapapantayan, Panginoon, yung mga ginagawa mo sa buhay namin, Lord Jesus. Hallelujah. Sabi-sabi tayo magpasalamat sa Panginoon. Kung paano shinare natin sa mga partner natin kanina yung pasasalamat natin sa Lord. Ngayon, ibulalas natin yung pasasalamat natin sa Panginoon. Amen. Yung mga kasama natin sa online, you can type your praises, your thanksgiving to the Lord in our comment box there. Hallelujah, Lord God. Tunay nga, Panginoon, that you are enough in us, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Wala na kami hahanapin pa sa iyo, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah, Lord. Let's sing Christ is enough. Christ is my reward and all of my devotion. Oh, now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul. Come on, let's sing. Ano mo na pinagdadaanan mo, kapatid, huwag mong hayaan na mapigilan ka na sa pagpupuri sa Panginoon. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you.
of my salvation. Joy of my salvation. Oh, and this hope will never fade. Heaven is our home. Through every storm, through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. To God be the glory. Come on, taas po natin ang ating kamay habang inaawit natin to. Is enough for me. If Christ is really enough for you, sing this with all of your hearts. Enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus. I have decided to Follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. Sige po lahat ng gustong sumunod sa Panginoon, habang inaawit po natin to, itaas natin ang ating kamay. Come on, church, let's lift our hands. If we are really willing to obey Jesus Christ, there is no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turn. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough. Christ is enough. Oh, come on, church, let's sing this to love with all of our hearts. Enough for me. Everything I need is in you. With just our voices, Christ is enough. Christ is enough for. Come on. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back. Come on. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turn. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. No
turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Hallelujah, Lord. Oh, we praise you, Lord. We thank you, Father, for your faithfulness. Oh, you deserve to be praised, oh God. Hallelujah. Panginoon, nakikita mo po yung buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, yung iba sa amin nakakaranas ng kakulangan, Panginoon. Nakakaranas, Lord God, ng mga kawalan, Panginoon. Pero Lord, sa araw na to, Panginoon, pinoproclaim namin, Lord God, that you are enough, Panginoon. You are our provider, Lord God. Ikaw, Panginoon, yung nagpupuno, Panginoon, sa mga kulang sa buhay namin. Higit sa lahat, Panginoon, yung kulang doon sa puso namin, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, dahil ang Panginoong Jesucristo ay enough, Lord God, para sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, continue to fill us, Lord God. Continue to give us faith, Lord God, to trust in you, Panginoon, at patuloy kayong makasunod sa iyo, Lord God. Meron man kami o wala, Panginoon, hindi mahahadlangan na, Lord God, yung pagsunod namin sa iyo, Lord God. Sa kabila ng pandemic na to, Panginoon, ang daming naghihirap, Lord God, ang daming nawawalan ng trabaho, ang daming mga business na nagsasara, Panginoon, but still, we are going to praise you, Lord. Dahil we know, Lord God, that you are in control of our lives, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. I just want to share with you sinasabi ng salita ng Diyos sa Psalm 16, verse 5 to 11. Sabi dito, ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Amen po ba? Amen? Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Sino na makakapagsabi dito na hawak ni Lord ang future niya? Amen. Amen. Mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga, napakaganda ng iyong pamana. Thank you, Lord. Pinupuri ko si Yahweh na sa akin pumapatnubay at sa gabi sa budhi ko siya ang gumagabay. Alam kong kasama ko siya sa tuwina, hindi ako matitinag pagkat kapiling ko siya. Kaya't ako'y nagdiriwang puso't diwa ko'y nagagalak, hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Sino dito amidst all the storms na nangyayari sa buhay natin, you are at peace with God? Diba yun yung pinag-aralan natin last week eh? Diba? Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo'y masadlak sa daigdig ng mga batay at doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligaya walang hanggan. Tunay nga, Panginoon, na napakatapat mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Ang iyong mga anak, ang iyong mga pinili, Lord God, ay hindi mo pababayaan palagi, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. And I pray, Panginoon, na patuloy namin itong panghawakan at lakaran, Panginoon. Alam man ang mangyari sa buhay namin, Lord God. At patuloy kami mamumuhay ng may kagalakan, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok, Panginoon, na dumating sa buhay namin. And we will continue to praise you, Lord God. We will continue to thank you, Lord God, for everything. Come on! Sabay-sabay tayo magpasalamat sa Panginoon, sa kabutihan niya, sa mga faithfulness na binaranas ng Lord sa iyo. Come on, church! Let's thank the Lord for everything na ginagawa ng Panginoon. Hallelujah, Lord! Salamat sa pag-iingat mo, Panginoon. Salamat sa kagalakan, Panginoon. Salamat sa kapayapaan, Lord God. Salamat sa mga pagre-restore mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord God, sa provision mo, Panginoon, sa di maubos mong pagbabala, Lord God, sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa hininga na meron kami, Lord God. Salamat sa kalakasan na meron kami, Panginoon. Salamat, Lord God, sa lahat ng meron kami ngayon, Panginoon. Lahat ng ito ay utang namin sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito ay pinagkaloob mo lang sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon. Kung di dahil sa iyo, Lord God, wala po kami dito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lord, patuloy namin i-dedicate yung sarili namin para sa iyo, Panginoon. For the last time, let's sing this. I have decided
I have decided to follow Jesus. No turning back, no turn. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, 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 no turning back. Come on, let's give the best clap of praise to the Lord. Lord, sa'yo po ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, at lahat ng pagsamba. Sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming Diyos na tagapagligtas, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen! Sarap pagpuri kay Lord, ano? Sige po, makakaupo na tayo. Ayan. Pwede na po kayo makaupo. So, siguro yung iba alam na po kung bakit ako makiat dito. Alam na po ba? It's tithes and offering time! Ang hina. It's tithes and offering time! Yan. Mas lumakas. Sino po rito nagpunta para ma-bless? Amen. Sino po nagpunta dito para mag-bless? Teka, parang humina. Sino nagpunta rito para ma-bless? Sino nagpunta rito para mag-bless? Yun, lumakas. Alam niyo po, dalawang bagay po kung bakit po tayo pumupunta sa church. Number 1 is to bless God. Number 2 is to be blessed. Diba? Paano tayong pagpapalain sa mga salita niya. At meron po ako ritong babasahin dito po sa Deuteronomy 16, chapter 16, verse 17. Deuteronomy 16:17. Sabi rito, every man shall give as he is able, according to the blessings of the Lord your God that He has given you. So sabi dito, ang bawat tao daw ay dapat nagbibigay ayon sa kanyang kakayanan. Sabi po rito, shall. Shall po. Hindi po may o maaari. Pagka meron pong namamalimos sa, halimbawa sa kotse o kung saan man, kadalasan po or minsan nagdadalawang isip tayo magbigay. Like ako personally, kapag may namamalimos, hindi ako basta-basta nagbibigay o nagbubukas ng bintana para magbigay dahil tinitingnan ko muna kung may dalang supot. Ano po yung supot na yon? Yung plastic na pinapalobo-lobo sa ilong. Diba? So, magdadalawang isip kang magbigay kasi bakit? Hindi mo alam kung saan niya gagamitin. Tama? Pero tayo, nagkakaloob tayo sa Diyos, binibigay natin yung ating the best sa Diyos kasi tiyak tayo na ang Diyos ay nagbabalik ng higit pa sa ating ibinigay. Tama? Amen? Sabi doon, ibabalik niya sa atin ng siksik, liglig at umaapaw. Tama? Kaya lang, problema po, kadalasan din, tayo, dahil hindi natin alam kung ano po talaga yung reason bakit tayo nagbibigay, ay, yung nga, magdadalawang isip ka nga. Di ba? Well, pag-usapan po natin yung role sa bahay. Sino po yung ilaw ng tahanan? Nanay. Sino naman daw po ang provider ng bahay? Tatay? Hindi po, si Lord pong provider. Si Lord po nagpo-provide, ginagamit lang ang tatay. Okay? So, sinabi po dito nga na shall kasi hindi talagang obligado po talaga tayo. Dapat po talaga daw tayo nagbibigay. Sabi rito sa New Testament naman, dito po sa 2 Corinthians 9:7, sabi rito, you must na naman ulit. Kanina, shall, ngayon naman, must. Di ba? Ibig sabihin, bilang Kristiyano, hindi dapat question yung pagbibigay o pagkakaloob. Amen? Sa amin po mag-asawa, trivia lang po. Buat ho nag-asawa kami, nag-usap po talaga kami, nagkasundo kami na hindi namin pag-aawayan ng pera.
ano man po ang mangyari, mayroon wala, ayaw namin pag-awayan ng pera. At nagkasundo naman kami doon. Kaya lang, dahil hindi po namin naiintindihan kung anong dahilan talaga, ang purpose ni Lord sa buhay namin, ay dati ho, nagkakasundo kami na hindi rin magkaloob. Alam niyo yun? Na hindi rin po mag-ikapo. At dahil ho doon, talagang grabe po yung mga pinagdaanan namin. Kung darating lang mamaya si Jay, naikwento ko nga sa kanya kung ano mga pinagdaanan namin. Pero nung natutunan po namin, talagang ibigay yung the best sa Panginoon because He deserved all the best. Bakit po? Kasi ibinigay din naman ni Jesus yung the best niya sa atin, di ba? Wala siyang winitheld kahit gapatak na dugo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Amen? And what make us think that we could also withheld, di ba? All the blessings that He had given us para ibalik sa Kanya. Para hindi ibalik sa Kanya. So sabi rito, you must each decide in your heart how much to give and don't reluctantly or in response to pressure. Wag daw magdadalawang isip o kaya parang nag-aalanganin dahil daw nape-pressure, napipilitan lang dahil may nagja-challenge dito. So, sabi dito, for God loves a cheerful giver. Yun naman po pala. Mahal niya yung mga nagkakaloob ng tapat. Amen? Amen? Sino po rito ang handang ibigay yung kanyang ikapo at kaloob? Sige po, tayo magsitayo. Tayo po'y manalangin. Ngayon din po sa online, pwede ho kayong tumayo. At ipag-pray po natin yung inyong iahandang mga ikapo at kaloob. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa mga biyaya at pagpapala mo, Panginoon. Lalong-lalo na sa financial na aspeto ng buhay namin. Panginoon, kitang-kita namin na hindi ka nga po nagkukulang. Pandemic, Panginoon, hindi ka nagkukulang. Panginoon, lahat ng mga anak mo, nakikita mo yung mga pangailangan. Ngunit nais mo lang pong makita din sa puso namin, Panginoon, kung gaano kami sumusunod sa iyo. Kung paano ka namin binavalue, kung sino ka. Lord, hindi ka namamalimos sa amin. Lord, bagkus you just asking from us our love to you, Panginoon, sa pamagitan ng mga pag-iikapo at kaloob namin. Lord, dito na-honor ka namin. Kaya pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga ikapo at kaloob, Panginoon, na nanggagaling nga bukal sa aming puso na hindi napipilitan kasi ito yung pagsamba namin sa iyo. Lord, gamitin mo din ito, lalo pa para sa iyong gawain, Panginoon, sa pagpapaayos pa, Panginoon, ng iyong templo, Panginoon, because we wanted to serve you well with our life, O God. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ng mga kamay na nakataas, bawat kamay na, Lord, ipine-bless ka, i-bless them as well, O God. Higit pa, Panginoon, sa aming iniisip at inaakala. Maraming salamat, Panginoon. We give you back all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, malayan tayo mga kapagkaloob.
Well, good morning po sa lahat at good morning din po sa mga nandyan sa online. Good morning naman. O good afternoon mamaya sa inyo. Good afternoon naman. Okay. Alam nyo, katatapos lang po ng ating planning sa ating pong primary and salamat sa mga leader natin na nakikipagkaisa. Palakpakan naman natin yung ating mga leaders. Praise God. All for God's glory. Ano po? And napapansin po natin na meron po kaming mga evaluations. Ano ho? At most of them ay parang challenge po, no, sa bawat isa. Na pagkatapos ng isang quarter, ano ho, ay napapansin kung gaano na sabayan yung parang pagsubok. Okay, yung parang testings, ano ho, kung sino nakakapag-comply. Alright. Then, we have a challenge para sa susunod pong quarter. Today ay tingnan po natin ang karanasan ni Abraham. Okay? Dito po sa Exodus chapter 22. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa Genesis 22. Bilang paggalang po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Just then an angel of the Lord called out to him from heaven and said, Abraham, Abraham. Here am I, he answered. Don't lay your hand on the youth, he said. Don't do anything to him, because I've just demonstrated that you fear God, since you have not withheld your son, your only unique one, from me. Then Abraham looked up, and behind him to see a ram caught by its horns in the thicket. So Abraham went over, grabbed the ram, and offered it as a burnt offering in place of his son. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of Jehovah it shall be provided. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Lord, bless you po itong aming pagbubulay-bulayan, yung aming pong spiritual nourishment. For man shall not live by bread alone, but by every word of God that proceeds out of his mouth. And let these scriptures, this logo, become rhema in our spirit. Hayaan mong ang sulat na ito ay maging pangungusap mo sa amin upang ang aming mga espiritu ay magkaroon nga ng espiritual na kalakasan, lumakas ang aming pananampalataya. Salamat po, Lord. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen. Palakpan natin si Lord. Praise God. Hallelujah. Please be seated. Today, let's talk about life's blessings reveals when testing comes. Tama ba? May S ba yung reveals? Okay lang. Okay. Kasi life ang pinag-uusapan natin. Tama ba? Alright. Saan nalilito ako sa grammar. So, yun pong buhay na, yung blessing ng buhay, you know, kadalasan ay nahayag pagka dumarating yung mga pagsubok. Amen? Amen? So, this is the importance of life. No? Sa buhay natin, napakahalaga po ito. Pag hindi po natin alam ito, ay nako, akala mo, ay iiwasan mo na yung pagsubok. Okay? Iwasan mo yung trials. Iwasan mo yung mga testings. Even temptations. Kasi, hindi mo alam
wala kang pananaw, nasa kabila nun, may pagpapala. Amen? 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 Nasa kabila nun, may pagpapala. Ang tanong doon, are you ready for blessings? Praise God. Amen. Hallelujah. Ayon, lahat naman ay handa. Amen. At handang tumanggap ng pagpapala. Amen. Amen. Pero, kadalasan, o kung minsan, dumadaloy ito pagka mayroong pagsubok. Sabihin mo sa katabi mo, partner, ikaw ba talaga ay umaayaw na sa pagsubok? Ikaw rin. Sa buhay ni Abraham na nabasa po natin, sometime later, God tested Abraham. He called out to him, Abraham, here I am. He answered. So the word God tested Abraham. Pagkalipas ng panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag pa siya ng Lord para subukin. Are you still there? Ikaw ba tinawag na ng Diyos para subukin? Alam niyo, pagkatapos ng lahat ng mga pagsasanay sa panampalataya ni Abraham, dami niyang naranasan. In his life's journey, yung faith niya ay talagang dumaan sa mga sunod-sunod na mga pagsubok. Mga paghihirap, dinaanan ni Abraham yan. At ngayon, sa buhay ni Abraham, ay nagkaanak na siya. Isa sa pagsubok nila, saan na ba yung anak? Matanda na siya eh. Di ba? 100 years old. Buti na lang nagkaanak. At sa isip-isip ni Abraham, hayos. Yung bagyo ng buhay ko ay okay na, wala na. Sumabog na lahat. Parang gano'n, no? Yung kanyang mga suliranin. Ngunit, di kaginsa-ginsay. Mga gano'n, no? Pagkatapos ng lahat na ito, eto na naman. May pagsubok. Amen? Amen? May pagsubok na naman. Mga kapatid, totoo po na ang pandemic, lumos na ba yan? Ang pandemic ay normal. Ang pandemic is new normal. But testing always normal. Amen? Amen, amen, amen? Bago daw itong, bagong normal daw itong pandemic. But the truth of the matter is, ang pagsubok is always normal. May pandemic o wala, in other words, ay merong pagsubok. Are you still there? Are you still there? Kaya sinabi niyan, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. So in other words, lahat ng pagsubok ay nararanasan. Huwag sabing bago sa atin yung pandemic. Well, bago yung pandemic, pero yung pagsubok ng pandemic na yun ay luma na. Dati na. Are you still there? Are you still there? Now, the truth of the matter, as far as virus is concerned, dati na yan. Ang tawag nga ng virus 19 ay, SARS-2. Ang ibang salita lang, Ebola, kung ano-ano, H1N1. Dati na yan, as far as virus is concerned. Kaya iba sa atin ay parang, kailan ba mawala ito? No, hindi mawala ang pagsubok. Maaring mawala yung pandemic o virus 19, meron na naman kasunod na pagsubok. In other words, laging merong pagsubok. Laging merong testings. Laging merong challenge sa buhay natin. Amen! Hallelujah. Kaya nga, alam mo, itong pagsubok na ito, iba ito eh. Ibang klaseng pagsubok ito eh. Hindi po kagaya ng mga problemang kinakanta namin noon. Problemang pang partner.
Yung ganyan, no? Problema na naman. Mga gano'n, no? Alam niyo yung kantang yun, no? Suyang-suya na ako. O, di ba? Nananakit ng tenga ko sa kasiselos mo. Naranasan mo ba yan? Ikaw ba, Winsina, naranasan mo ba yan? Really? Problema na naman. Lagi kang nakabantay. Wala ka ng patawad giliw. Grabe hindi ka hindi ka malang yung bang, give me space. Ganun ba yan? Say, give me space. Pero itong problemang ito, hindi po problemang pang-partner ito. Malupit itong problema, itong testings na na-experience ni Abraham. Are you still there? Pero ganun pa man, anumang problema meron ka, tapat ang Diyos. Amen. Hindi nagkulang ang Diyos. Amen. Alam nyo, yung Israel ngayon, ginigiyera sila ngayon. Ginigiyera. Sabi ni Netanyahu, God will never leave us nor forsake us. Grabe Biblical yung kanilang mga quotations, no? Alam din nila yung katapatan ng Diyos sa kanila, though hindi pa sila generally, geographically, nationally, politically, hindi pa talagang lahat nanampalataya kay Jesus. Pero somehow, pinangahawakan na nila, sila po ay God-fearing people, na tapat ang Diyos. Amen. Amen. Ikaw pa kaya nananampalataya kay Jesus? Sabi mo sa katabi mo, partner, naranasan mo ba yung katapatan ng Diyos? Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Kaya don't tell me, ang bigat naman ang pagsubok nito. Hindi ko kaya ito. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas. Grabe Bibigyan kanya ng capacity. He will enable you. He will give you strength. Para saan? Para makayanan ito. Kaya pag ikaw ay bumagsak sa pagsubok, in other words, hindi mo na-maximize yung strength na bigay sa iyo ni Lord. Hindi mo alam na mayroon palang lakas na nagbibigay si Lord para i-overcome ang pagsubok. At hindi lang yon, hindi mo alam na may paraan pala ang Diyos. Binibigyan kanya ng way out ng paraan. God has many ways. Hindi nauubusan ng paraan si Lord upang malampasan mo ito. Sabi mo sa katabi mo, partner, nagsisimula pa lang tayo. Pagsubok pa lang ang pinag-uusapan natin ngayon. Tapat si Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Amen, 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 amen. So ano ba itong testings? Ano ba itong trials na na-experience na Abraham? Ito po yun, sinabi ng Lord sa kanya, please take your son, your only unique son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah. Offer him, offer him as a burnt offering there on one of the mountains that I will point out to you. So sinabi niya, mga kapatid, na yung anak mo ay si Isaac, ihandog mo. Sa ating salita, patayin mo. Ihandog mo, patayin mo. I-offer mo, ialay mo sa akin. So dito kapansin-pansin na si Abraham, tinawag pa naman siyang Abraham. You know Abraham? Dati Abram. But this time, Abraham. In other words, yung blessing nasa kanya na. Determinado na he becomes a father of multitudes and a father of all nations. So, mga father, happy Father's Day. Alright, sabihin mo, may tatay niyang katabi mo, sabihin mo, happy Father's Day. Amen. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. Alam niyo itong mga father, ay mga tatay, as far as father's nature, character is concerned, inilagay na sa kanilang mandato na mahalin ang kanya-kanyang asawa.
This is our rule, our role. At kung meron mang rule sa loob ng tahanan, father should love. And it is a command. It is a command. Love your family. Love your wife. Love your children. And sa kalagayan ni Abraham, meron ganong perspective. Grabe, mahal na mahal niya si Isaac. And Abraham is a good servant. Kaya handa siyang sumagot. Here am I, Lord. Sagot siya kagad. Abraham, here am I, Lord. At maaring narinig niya si Lord, wow, another declaration of blessings ito. Maaring nangyari sa kanya noon, kagaya nung Genesis 15:1, na minsan nangusap si Lord sa kanya at nangusap sa pangitain. Ang sabi sa kanya ni Lord, don't be afraid, Abraham. I am your shield. Your reward will be very great. Wow! Reward ang pinag-uusapan dito. Nung nangusap si Lord sa kanya, Abraham, another reward ito. Doon sa Genesis 17:1, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and announced, I am God Almighty, live in constant awareness that I am always with you and be blameless. Hoy, grabe si Lord, grabe. Mula nung nangako siya, hindi niya ako iniwanan hanggang ako'y 99 years old. Then ang sabi niya sa verse 2, I'll establish my covenant between me and you, and I'll greatly increase your numbers. Abraham, here's another calling, Abraham, Abraham. Ngunit sa labis niyang pagkamangha, nang sabihin sa kanya, Abraham, pumunta ka sa bundok at patayin mo ang iyong anak. What? What a declaration. Nung sinasabi niya, panay blessing, panay promises, panay reward, hallelujah. This time, Abraham, punta ka sa bundok, patayin mo ang iyong anak. Ikaw kaya? Ikaw kaya? At mari kung ikaw ay nakarinig ng gayong utos, mainis ka. Grabe naman to. May irita. Sa ganung mas malala, malubha, at kritikal na pagsubok, ang anak ko, papatayin. Kapag nagsalita ang Diyos ng ganon, ano sa tingin mo? Well, to tell you honestly, some of us, hindi basta magawa yun. Patayin ang anak mo. Yung pag-usapan lang yung anak mo at pagchismisan, nagwawala ka na. Aray ko po, pastor, ano ba yan? Yung patayin pa. Sabi mo sa katabi mo, partner, nagpaparinig yata si pastor. And some of us, ayoko na dyan. Hindi na ako atin sa church. Samantala yung anak mo ay hawak ng Diyos, kontrol ng Diyos. Basta sinabi ng Diyos, bigay mo sa akin yan. Di baling kung anong sasabihin ng tao sa kanya. Ano man ang negative sasabihin sa kanya. Bigay mo sa akin yan. Your only reaction and response is, Lord, paubaya ko sa iyo ito. Hindi yung, ayoko na dyan. Hindi yung, wag na tayong umatin dyan. Sabi mo sa tayo mo, partner, may ganong pagsubok ka na ba? O minsan naman yung kapatid mo, pinagsabihan. Yung tatay mo, pinagsabihan. Well, kung ang Diyos ang nagsalita sa iyo nito, kagaya ni Abraham, wala siyang pag-aalinlangan. Amen? Amen? Napansin ni Abraham ang bawat salita, narinig niya, pinakinggan niya ito ng mabuti, na tila ba ang bawat salita dito ay isang tabak sa kanyang buto. Ang bigat pag-usapan nito. Pastor,
Ang problema nga sa atin, hindi nga tayo nag-inquire sa pastor. Hindi nga tayo nag-inquire sa leadership. Pastor, ano ba nangyayari? Ba't ganyan? Ha? Basta ka na lang nag-react. And in your own decisions and in your own prerogatives, you have your own pagpapasya. You don't even consider the leadership of the church, what happened. Well, si Abraham, kinonsider niya ang Diyos una sa lahat. Amen. Amen. Well, iba naman sa atin, hindi, medyo nabigla lang naman eh. May mga ganong pangyayari sa atin, kaya parang, give me space. Mga ganon muna ang nangyayari. O ba't nasan siya, no? And then later on, na-overcome na. Wala naman talaga yung ganong desisyon na para bang, sa demonyo na ako. Wala naman ganon eh. Okay, wala naman ganon. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, partner, wala ka naman ganong decision eh. Amen? Sa Lord ka pa rin naman eh. Amen? Amen? Palakpakan natin si Lord. Praise God. Hallelujah. Ha? Hallelujah. Sapagkat ang sabi rito, consider it pure joy, my brothers, when you are involved in various trials. You know, pag sa English kasi when, sa Tagalog kasi kung. Parang napaka-limited yung salitang kung. So, alam mo sa English, yung salitang when speaks about something happen, yung mangyayari talaga. It really implies definitely will happen. Mangyayari talaga yan pag pinag-usapan yung when. Samantalang yung if, hindi yung ginamit yung if dyan. If when there is uncertainty about whether the event will happen at all, it is conditional. Para bang hindi sigurado na mangyari. Na kung sakali lang darating. Kaya hindi ginamit yung if conditional. Ginamit ito when. Nang sabi rito, consider pure joy, my brothers, when you are involved in various trials. Either you like it or not, you will be involved in various trials. Not only trial, but various trials. Ngayon, pinag-uusapan yung misis mo. Ngayon, pinag-uusapan yung mister mo. Susunod yung anak mo naman. Susunod, ikaw na naman. Are you still there? Susunod, pera naman problema. Susunod, kung ano-anong problema, sunod-sunod. Ang sabi ron, various trials. Ang ganda nga sa Tagalog yung minsan, kung nakakaranas kayo ng sunod-sunod na pagsubok. In other words, like kung binibigyan dito diin na nagkakanda traffic na pagsubok, bumper to bumper na pagsubok, laging darating sa iyo. Expect it. Are you still there? Sabi mo sa katabi mo, partner, darating yan. Para yung walang pagkaiba doon sa sementeryo na lagi nating nababasa. Sabi doon sa sementeryo, ako ngayon, bukas, ikaw naman. Totoo yan. Lahat tayo makakaranas niyan ng mga pagsubok. Yung iba sa atin, tumitira lang ng maintenance para tumagal-tagal pa at para di ba, Brother Joe? Di ba? Ay ako, para di ako tablan kagad ng COVID, advice sa atin ng aking mentor, once a week or twice a week, tumira ka ng ivermectin. Either siya ay hindi doktor, wala siyang karapatang mag-prescribe, mag-advise, sabi ng FDA. Well, I don't care. Ang alam ko lang, ang bottom line dito, ang pinag-usapan, healing. So, pag pinag-usapan yung kagalingan, you as believers have God's mandate to heal those sickness. You lay hands, they're sick and they will be healed. Amen? Amen? Are you still there? So, sabi ng aking mentor, tumira ka ng ivermectin. Kaya bumili ako ng ivermectin. Well, sa labas, kailangan lang mag-face mask kasi baka huliin ka, mag-face shield. Pero kung dito lang ang pag-uusapan, wala. Diba? Kasi somehow, experience nila ang prophylaxis na yon, prevention na yon. Okay? Doon sa Bulacan, may tinamaan na naman. Kaya sabi ko, wala, hindi talaga sinunod yung advice.
Darating at darating yan. So pero kahit na mag-prevent at mag-prevent, may ma-overcome mo yung isang pagsubok, may darating na naman ng pagsubok. Kaya ang sabi rito, magalak ka. Bakit? Well, napakagandang mensahe yon para sa lahat sapagkat ang daming blessings, no? In other words, blessings will reveal when testing comes. So God tests us on how much we love Him more than anyone or anything else. Take thy son. Di ba? Daming sinabi ni Lord, take thy son, not thy bullocks and thy lambs. Sabi ni Lord, anak mo, hindi yung hayop. Kaya si Abraham, nung narinig ito, kung pag-uusapan kung gaano siya kahanda, para lang tubusin yung kanyang anak kung sakaling mahiwalay sa kanya, gagawin niya yon. Pero sinabi ni Lord, no, I will take no bullock of thy house. Wala akong naisip kundi yung anak mo, not thy servant, not the stewards of thy house that shall not serve para maglingkod, I must have thy son. Ang sabi ni Lord sa kanya, ang anak mo ang gusto ko. Umirit pa si Abraham or si Sarah Mary, Lord, let it be an adopted son, si Ismael. Pwede ba si Ismael? Sabi ni Lord, no, thy only son, sabi. Ismael was lately cast out, the grip of Abraham, and now Isaac only was left and must go too. He must go too. Humirit na naman, but Lord, I love Isaac. He is to me as my own soul. Si Ismael hindi pwede. Si Isaac ang kailangan ko. Yes, sabi ni Lord, the son whom thou loves. Eto, malupit na pagsubok ito. Kung gaano mo ba kamahal si Lord. Nang higit sa anak mo, nang higit sa lahat ng bagay. Alam nyo, sa Hebrew word, yun pong take thy son, napaka-emphatic. Ang sabi doon, take now that son of thine, yung talagang anak mo. That only one of thine, yun po ang sa Hebrew. Whom thou loves, that Isaac. Grabe yung talagang pinaka-core ng affection mo. Kukunin ni Lord sa'yo. At lahat ng mga utos na yon, in-overall ng Panginoon, lahat ng yon. Alam niyo, ang pinakamagandang ebidensya ng ating takot sa Diyos ay ang ating pagpayag na paglingkuran at igalang siya sa pag-alay ng ating pinakamamahal at ang lahat ay para sa lahat. Or else, if not, eto sabi ni Lord sa iyo, Matthew chapter 10:37, anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. Ang sino daw nagmahal sa sino man ang higit sa kanya, anak, asawa, ay hindi karapat-dapat sa akin. Well, because of that, Abraham's obedience is not only approved but applauded. Talagang tuwan-tuwa ang Diyos. Mga kapatid, kung mas mahal mo ang Diyos ng higit sa lahat, si Lord ay matutuwa sa iyo. Amen. Mapapapalakpak pa sa iyo. Amen. He obtains an honorable testimony that is righteous. Now I know that you fear God, sabi ng angels. Ang pagsunod ni Abraham ay hindi lamang naaprubahan, ngunit pinarangalan pa. Hallelujah. So alam na ng Diyos ito na si Abraham ay masunurin, pero ipinakita pa ni Abraham yung kanyang pagsunod. Hallelujah. Patuloy niyang ipinakikita. Alam nyo, when we obey God, we will never be disappointed. Amen. Amen. We can enjoy God's blessings if we are willing to obey God in the face of trials. Sa kabila ng pagsubok, handa tayong sumunod. Ang biyaya ng Diyos, matatamasa po natin yan kung handa tayong tumalima sa Kanya sa kabila ng pagsubok. One time si Lord, ang sabi niya doon sa Luke 11:27,
As Jesus was saying, sinabi niya, a woman in the crowd raised her voice and told. Sabi ng babae, lumapit sa kanya. Sabi niya, how blessed is the womb that gave birth to you and the breast that nursed you. Mapala daw yung inang nag-aruga sa iyo. No? Sabi ni Jesus, but he said, rather how blessed are those who hear God's words and obey it. Kung mapalad si Maria, mas mapalad kang nakikinig at handang sumunod sa Panginoon. Amen. And finally, God's testing of us is one of His ways to reveal His character. Not just blessings, but higit sa lahat kung sino siya. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. As it is said on this day, in the mount of Jehovah, it shall be provided. Wow, tinawag niyang Jehovah Jireh. No? In other words, hindi lang blessings ang kanyang na-experience, kundi nahayag kung sino ang Panginoon. Ano ho? You know, yung pangyayaring ito, kung ating babalikan po, ano ho? Si Abraham ay minsan pa, nung sila'y naglalakbay doon sa papuntang Moriah, napansin ng anak niya si Isaac. Ang sabi ni Isaac, ano, my father, sabi ni Abraham, I'm here, my son. Sabi niya, my father, the fire and the wood are here. But where's the lamb for the burnt offering? Sabi ng anak niya. Alam mo, sagot ni Abraham sa kanyang anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Ha? Alam ni Abraham that God will provide. Ano ho? At nung tinalian na niya si Isaac, ano po, at sa panahong yon ay naglagay na siya ng kahoy para susunugan doon sa altar na yon. Pinatong niya na yung anak. At nung kumuha na siya ng itak, pinigilan siya. Nung sasaksakin niya na yung bata siguro, si Lord mag-provide, pero ba't papatayin ako nito ng tatay ko, di ba? Ang lupit po nun. Tinawag siya ng anghel, Abraham, Abraham! Sabi niya, narito po ako. Kaya mula po noon, sabi niya ng anghel, wag mong patayin yung bata. Ano, pagtingin ni Abraham doon sa kabila, meron pong tupa na naipit yung kanyang sungay. Yun ang ginawa niyang handog. You know, mga kapatid, si Abraham ay alam niyang magpo-provide si Lord. Pero mas malupit ang revelation sa kanya that God is Jehovah Jireh. Amen. Amen. Nagpahayag si Lord kung sino siya. You know what? Kaya sunod-sunod na ito sa verse 17, verse 16, verse 15, nilinaw ulit ni Lord sa kanya, sinusumpa ko na ikaw ay aking pagpapalain. Sa 17, I will bless you, certainly bless you, and make your descendants as numerous as the stars in heaven, as the sands on the seashores. And your descendants will take possessions of the gates of their enemies. Grabing pagpapala, buong lahi mo. You know, yung lahing sino tinutukoy yon? Yung mga nanampalataya din sa Diyos. At ikaw ay isa sa kasama ng mga lahi ni Abraham sa panampalataya. At sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaway. In other words, what a leadership we have. No? Bibigyan tayo ng authority to lead people. At yung lahi natin, mga kasunod na lahi natin ay maging pagpapala. Alam mo itong bigay diin ni Bishop Oriel nung nakaraan na ito yung pangitain na hindi lang tayo maging pagpapala sa ating pamilya, kundi sa ating kapitbahay, sa ating bansa. Alam mo, hindi dahil punong-puno tayo ng pagpapala, kundi si Lord ay nahayag na siya ang katugunan ng lahat ng ating pangangailangan. He is the Jehovah Jireh. Finally, ang sabi nun sa John 9:3, may tinanong ang mga alagad sa kanya, Lord, sino ba may kasalanan nitong bulag? Ba't nabulag? Ba't magalito yung pagsubok nito? Ba't malupit ang pagsubok nito mula sa pagkabata bulag? Sabi ng Lord, walang kasalanan ang nanay, walang kasalanan ang bulag mismo. Ang sabi ni Lord, this happened so that God's work might be revealed in him.
ito'y nangyari upang mahayag ng husto ang Panginoon. God is Jehovah Jireh. You know, the works of the Lord speaks about who He is. Tandaan po ninyo yon. Kung bakit siya nagpapagaling? Because He is the Jehovah Rapha. Kung bakit binibigyan kanya ng kapayapaan? Because He is the Jehovah Shalom. Kung bakit tumutugon siya ng iyong pangangailangan? Because He is Jehovah Jireh. Come on, let's all stand, brothers and sisters. My question today, nahayag ba ang Diyos sa buhay mo bilang Jehovah Rapha? O nakikita ng mga tao na parang ikaw ay hirap na hirap? Nakikita ng mga tao na parang ikaw ay puro dole out? Nakikita ng mga tao na ikaw ay napaka possessive mo, napaka kunat mo, at walang yung tao pag nakita ka, nasabi niya wala tayong mahihitaan diyan. O wala, hindi mamamantika ng labi natin diyan. Pag nakita ka ng tao, para bang wala talagang biyayang mararanasan sa iyo. Puro ka dole out, puro ka hingi, puro ka. Kapatid, tandaan mo, if you believe God, God is your Jehovah Jireh. And God is so generous enough. He will bless you according to His glory. And He is Jehovah Jireh. He is so much willing to bless you, to bless your family, to bless everything. Jesus is enough for you. That is why, sabi ni Pablo, ang tanging hangarin ko ngayon ay makilala pa ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesucristo. If God the Father is Jehovah Jireh, Jesus also is Jehovah Jireh, as well as the Holy Spirit. God will provide, and Jesus is enough for you. Do you believe that Jesus is enough for you? Come on, sing the song with all our heart. Hallelujah. Amen. Is enough for me. Christ is enough. Come on, sing it with all our heart. Believe it. Open your heart to the Lord. Sing it. Yes, Lord, you are Jehovah Jireh. You are enough for me, Lord. Hallelujah. Sing it with all our heart. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ Come on, lift up your hands to the Lord and sing, Christ is enough for me. He is my Jehovah Jireh. Believe it in your heart. Kapatid, nais mo bang pagpalain ang buhay mo? Nais bang pagpalain ang pamilya mo, ang susunod na lahi mo, ang lahat ng ginagalawan mo, ang negosyo mo? Gusto mo sumagana pa ito? Sing it. Believe it that Christ is enough. Our ability, our skills is not enough. Our diskarte, yung ating diligence, yung ating kasipagan is not enough. Christ is enough for you to be blessed. Si Lord, pag nagpala, sobra-sobra. Hallelujah! Kailangan na sumunod tayo sa... Yes! Yes, as Abraham. As Abraham is willing to obey. Now, listen. Habang tumutugtog yung mga instrumentalist, listen mga kapatid. Some of us, hindi natin iisip na si Lord pala
ang nagpapala. And we thought sa pamagitan ng ating lakas, diskarte, galing, sistema, makakasurvive tayo. Well, nakaligtaan natin, you need the Lord. And some of you, sobrang sipag, kahit Sunday, wala na, nasa tingin mo, ay makakapag-accumulate ka ng incomes, lalaki ang iyong revenues. Ha? Pero pagdating ng linggo, hindi ka man lang nakakasamang sumamba sa Panginoon, nagkakamali ka, kapatid. God is Jehovah Jireh. Siya ang katugunan ng lahat ng pangangailangan natin. Kailangan lang natin kagaya ni Abraham, kilalanin si Lord, manampalataya sa Kanya. And secondly, kung may pagsubok man tayo, huwag tayong bumigay, huwag tayong tumigil. We should obey God. Kagaya ni Abraham, handa pa rin siyang sumunod sa Diyos. To the extent na parang kailangang isakripisyo yung pinaka-sentro ng pagmamahal niya. More than the money, more than tithes and offering, yung kanyang anak. Kapatid, hindi tumigil sa Abraham. Do you believe that God is Jehovah Jireh? Na siya ang pinagmula ng ating mga pagpapala? Do you believe it? And are you willing to obey Him even sa kabila ng mga pagsubok? Amen? And if you are willing, come on, lift up your hands, sing this song for the last time. I have decided Follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Come on, lift up your hands. Kayong mga nandyan sa online, lift up your hands. Sumabay ko sa prayer din ito. If you really believe Jesus, if you really believe God through Jesus Christ, that He is Jehovah Jireh, He can provide everything for our needs. Lift up your hands right now and confess and declare that He is your Jehovah Jireh. Sabihin natin, Lord Jesus, Lord Jesus, maraming salamat po. maraming salamat po. Ikaw nga ang Jehovah Jireh Ikaw nga ang Jehovah ng buhay ko. ng buhay ko. You are enough for me. You are enough for me. Patawarin niyo po ako Patawarin niyo po ako. kung nananangan ako sa sarili kong kaalaman, Nanangan ako sa kung nananangan ako sa sarili kong lakas. nanangan ako sa sarili kong lakas. Cleanse me with your blood. Forgive me, Lord. Forgive me, Lord. Ngayon din, Panginoon, Ngayon din, Panginoon, like Abraham, like Abraham, I'm so much willing I am so much to obey willing to obey in spite of trials, spite of trials, in spite of testings, spite of testings, even temptations. even temptations. I will obey I you. will obey you. Whatever happen, Whatever happens, I fully trust you, I Lord, will trust you, Lord, because you are my Jehovah Jireh. because you are my Jehovah. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, I confess, I confess, I declare I declare, with all my with heart, all my heart, with all my with mind, all my mind, you are my Jehovah you are Jireh. my Jehovah Jireh. You provide You provide all my needs. Yes, Lord. Thank you, Lord. This is my prayer This is my prayer. in Jesus' name. In Jesus' name. Brothers and sisters, nilubos ni Lord yung kanyang pagpuprovide. Binigay niya pa yung kanyang buhay. At narito ang simbolo ng kanyang katawan at dugo. Receive it as we sing this song for the last time. Come on. Right. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided
Lord. No turning Wala nang back. atrasan ito. I have decided Wala na, Panginoong, atrasan ito. follow Jesus. Hanggang sa pagbabalik mo No na. turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before Yes. me, the world behind me. No turning back. Yes, the cross No before me, turning back. the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Lord, maraming salamat po muli. Sapagat minsan pa, Panginoon, nung ikaw ay pinagkanulo, lumampot ka ng tinapay at pinagpirapiraso. Sabi mo, Panginoon, ang tinapay na ito ay aking katawan, kanin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gayon din, Panginoon, noong ikaw ay lumampot ng saro, ang sabi mo sa sarong ito ay ang aking dugo, itong aking bagong tipan. Inumin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, ang sabi mo, Lord, at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag mo ang iyong, ipinahayag namin ang iyong kamatayan. Lord, we are so much willing to share what you've done in our lives. Na ikaw ay Jehovah Jireh, nag-provide ka kahit pati kaligtasan namin. At Lord, ipinapahayag namin ito hanggang sa iyong malapit pang napagbabalik. Lord, may mga nakaabang ng mga gyera. Isa sa senyales ng iyong malapit na pagbabalik. Sa Israel lang, Panginoon, nagsimula na ang gyera. Magkakaroon na naman ng economic war hanggang sa magkaroon ng physical war ang USA at ang China. Lord, nakaabang na ang iyong nalalapit na pagbabalik. Kaya, Panginoon, kami naman ay walang humpay na ibahagi, na ipag-anyaya ang iyong pag-ibig sa amin. Lord, basbasan niyo po itong aming pagsasalusaluhan. Maging kagalingan ito, Panginoon, ng aming pangatawan. At proteksyon, Panginoon, mula doon sa mga virus na darating sa buhay namin. At higit sa lahat ay patuloy naming mapanghawakan ang iyong promise, buhay na walang hanggan at buhay na masagana. Hallelujah. That really speaks that you are our Jehovah Jireh. Salamat po, Lord. In Jesus' name, amen. Bawat isa po sa atin ay tumanggap at kainin po natin ito. Taas natin, simbolo ng katawan ni Kristo. Tanggapin natin, kainin natin. Simbolo ng dugo ni Kristo. Tanggapin natin, inumin natin. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Bago tayo maupo, sabihin mo sa katabi mo, partner, huwag ka nang mag-alala sa mga pangangailangan mo. Jehovah Jireh. Amen. Praise God. Amen. Palakpan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Before we close in prayer po mga kapatid, isang announcement lang po para sa mga online. We will be sending the link of sa ating DCF family group chat para po doon sa live class sessions natin later. Okay po? Please stay for a while. Diyan po sa inyong mga tahanan. Magla-live class po kayo sa inyong mga bahay. Okay po, mga nasa online, ulitin ko, isasend po namin sa group chat ang link para sa Zoom. Doon tayo, mag-zoom tayo. Doon tayo magla-live class sa Zoom. Okay? Clear? Okay, sige po. Taas natin yung kamay natin sa Lord and let us pray. Father God, we thank you dahil sa matinding pag-ibig mo sa amin, Lord, that you provided for all of our needs. Truly, Lord God, that you are Jehovah Jireh. Thank you, God.
And Jesus, we also thank you, Lord, for you also provided for our salvation. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil sa iyo, Panginoong Jesus, nagkaroon kami ng kaligtasan, nagkaroon kami, Panginoon, ng kapatawaran. We thank you. And Lord, Holy Spirit, patuloy rin namin pinapasalamatan, Lord, that because you provide for the comfort na nararanasan namin in these times of trouble. We thank you, Lord. Kapatid, patuloy mong tanggapin ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos Ama, ang kapatawaran at kaligtasang nanggagaling sa Panginoong Yesus, at ang paggabay ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Pagpalain ka ng Diyos at hayaan mong ipakita ng Diyos pang mabuti ang kanyang mukha sa iyo. Pagpalain ka at 10 ng iyong pamilya. Humayo ka at patuloy mong bigyang kaluguran at kaluwalhatian ang Panginoong Diyos sa araw na ito. This we pray, Lord God. We love you. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah.